Sa loob ng 25 taon na naninirahan sa California, ang Pilipinas para sa akin ay hindi isang bansa kundi isang anino sa alaala. Isang nagkawatak-watak na alaala na pinagtagni-tagni mula sa pagbubuntong hininga ni inay, ang pagkunot noo ni tatay, at ang lumuluhang mata ni lola tuwing binabanggit ang aming pinagmulan. Ang pangalan ko ay David Reyes. Ngunit sa loob ng pamilya, tinatawag pa rin ako ni inay na si Ambo. Ang lumang pangalan ay nagdadala ng parehong pagmamahal at matinding pighati. Lumaki sa Little Manila, ang aking pagkabata ay nakatali sa mga linggo kung saan hawak ko ang watawat ng Pilipinas sa aking kamay. Sumasama ako kay tatay sa kalsada upang dumalo sa paggunita ng araw ng pighati. Nakatayo ako sa gitna ng maraming tao, nakikinig sa mga talumpating puno ng galit, ngunit hindi ko talaga nauunawaan ang buong kahulugan. Sa altar ng aming bahay, ang larawan ni Lolo sa kanyang lumang uniforme ng militar ay nakalagay ng taimtim bilang paalala ng isang nawalang bayan. Ang hapunan ng pamilya ay laging may isang paboritong lutuin na may kasamang mga kwento tungkol sa isang Pilipinas na mahirap, atrasado at walang kalayaan. Dito, ang pagsasabi ng maling salita ay maaaring humantong sa pagdakip ng pulis. Madalas magbigay ng paalala si inay, ngunit si tatay ay mas matigas. Nagkuwento siya tungkol sa kulungan noong martial law, tungkol sa kanyang mga araw ng paglayag sa dagat na puno ng kamatayan, at idiniin niya na ang desisyon na umalis sa bansa ay ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Pinaniwalaan ko ang lahat ng iyon dahil sila si inay at tatay, ang mga taong pinakamamahal ako. Ngunit pagkatapos, binuksan ng internet ang isa pang bintana. Isang Pilipinas na puno ng matataas na gusali, modernong tulay, at mga sasakyang Grab na tumatakbo sa lahat ng dako. Ang dalawang imaheng ito ay magkasalungat at ako ay naipit sa pagitan ng mapait na nakaraan ng aking pamilya at ng maliwanag na kasalukuyan na ipinapakita ng mundo. Sa salamin, nakikita ko ang sarili ko bilang isang bata na nakatayo sa harap ng isang basag na salamin. Ang bawat piraso ay nagpapakita ng ibang Pilipinas. Noong bakasyon sa tag-init, nagplano akong pumunta sa Peru kasama ang aking mga kaibigan upang akyatin ang Machu Picchu. Ngunit isang gabi, habang nag-i-scroll sa YouTube, hindi sinasadyang nakita ko ang video ng isang American-Canadian vlogger na nagmomotorsiklo sa buong Pilipinas. Ang mga imahe ay napakaganda. Ang mga paikot-ikot na kalsada ng Cordilleras na nakabalot sa ulap, ang mga simpleng kainan sa mga probinsiya, at ang mga palakaibigang ngiti ng mga nagtitinda sa kalye sa Maynila. Nagsalita siya tungkol sa isang Pilipinas na ligtas, mapagpatuloy at puno ng buhay. Tinitigan ko ang screen, ang puso ko ay parabang sinasakal. Sa loob ng maraming taon, naglakbay ako sa Europa at Amerika. Ngunit kahit minsan ay hindi pa ako nakatapak sa lugar kung saan ipinanganak ang aking lolo't lola at mga magulang. Bakit hinahayaan kong iba ang magkuwento tungkol sa aking pinagmulan? Bakit hindi ko ito makita? Maamoy, malasahan, marinig at mahawakan ang Pilipinas ng sarili ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng computer, binura ang aking booking sa Peru at binuksan ang website ng Philippine Airlines. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinatype ko ang pinanggalingan, Los Angeles at patutunguhan, Maynila. Nang lumabas ang linyang booking confirmed, sumandal ako sa upuan, isang pangungusap ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Gumawa ako ng isang bagay na ikagagalit ng aking pamilya, ngunit kailangan kong gawin ito. Ang pagpapaalam kina tatay at inay ay isa pang laban. Pinili ko ang hapunan ng Sabado ng gabi, kung saan kaming lahat ay nagtitipon sa paligid ng mesa. Kinuha ko ang lahat ng aking tapang. Inay, tay, sa bakasyon na ito, uuwi ako sa Pilipinas. Ang buong silid ay nanigas. Binitiwan ni tatay ang remote control. Namumula ang mukha. Huminto si inay. Ang kutsilyo sa pagbabalat ng mansanas na hawak niya ay kumislap na parang sandata. Ano ang sinabi mo? Naging malalim ang boses ni tatay. Ang boses na alam kong nagbabadya ng isang bagyo. Gusto kong umuwi sa aking bayan. Gusto kong alamin ito sa sarili ko. Ipinukpok ni tatay ang kamay niya sa mesa, nag-ugoy ang mga pinggan at kubyertos. Alamin ang ano? Puno iyon ng mga kurakot, mga mandaraya. Paano kung ikulong kanila? Hindi mo ba alam kung ilang PhilAms ang binihag na? Si inay ay umiyak.
at hinawakan ang aking kamay. David, bakit ka nagpakagago? Napakadelikado doon. Magsuot ka lang ng kakaiba o gumamit ng mamahaling telepono, mananakawan ka na. Hahanap butas ang mga pulis. Huwag kang pumunta, anak. Saan man gusto mong pumunta, ibibigay ko. Huwag lang sa lugar na iyon. Umupo ako ng tahimik, hinayaan ang mga babala na bumuhos na parang yelo. Ang bawat pangungusap ay tumagos sa aking puso, hindi lang bilang pag-aalala kundi bilang matinding takot na nakabaon na. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang mga mata ng aking mga magulang na parehong galit at takot. Hindi lang sila natatakot para sa akin, kundi natatakot din sila na ang makikita ko ay makasira sa paniniwala na pinanghahawakan nila sa loob ng maraming dekada. Hindi na ako nakipagtalo. Sinabi ko lang ng mahina, 25 taong gulang na ako. Kailangan kong makita ito sa sarili ko. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Ang mga araw bago ang aking paglipad, ang kapaligiran sa bahay ay mabigat na parang tingga. Hindi ako kinausap ni tatay. Ibinigay ni inay sa akin ang lahat ng uri ng gamot at tuyong pagkain, nagmamadaling nagpaalala na para bang papunta ako sa isang digmaan. Si Lola lang ang tahimik. Isang hapon, hinawakan niya ang aking kamay, lumuluha ang mata. Kung pupunta ka doon, tandaan mong sindihan mo ang kandila para kay Lolo sa aming probinsiya. Ang mga umaalis at ang mga nananatili ay may kanya-kanyang sakit, ngunit ang ugat ay hindi kailanman nawawala, apo. Tumango ako, naramdaman ko sa mga salita ni Lola ang isang bagay na mas malaki kaysa sa aking paglalakbay. Ang paglipad ay tumagal ng higit sa 20 oras. Umupo ako malapit sa bintana, pinapanood ang mga ulap na dumadaan, mabigat ang pakiramdam. Tama kaya si tatay at inay? Masyado ba akong inosente sa pagtitiwala sa mga magagandang video sa internet? Naghanda na ako para sa pinakamasamang sitwasyon. Maipit sa customs, maloko ng taxi o manakawan. Itinago ko ang photocopy ng aking pasaporte sa iba't ibang lugar kung sakaling mawala ang orihinal. Pakiusap, itali ang inyong seatbelt. Malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang matamis na boses ng flight attendant ay nagdala sa akin sa katotohanan. Mabilis ang tibok ng puso ko, idinikit ko ang mata ko sa bintana. Sa ibaba, ang lungsod ay napakaganda, ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga gusali ay nakatayo ng buong pagmamalaki. Hindi ito ang mga sira-sirang bubong na inilarawan ni tatay at inay kundi isang buhay na metropolitan na lungsod na kumikinang. Huminga ako ng malalim. Pilipinas, narito na ako. At ang paglalakbay upang hanapin ang katotohanan ay malapit nang magsimula. Bumukas ang pinto ng eroplano at isang alon ng init ang dumating, nagdadala ng kakaibang pinaghalong amoy, gasoline, street food at amoy ng tropikal na halaman. Huminto ako sandali. Ang pakiramdam na ito ay ganap na naiiba mula sa tuyo at malamig na klima ng California. Ito ay maingay, nagmamadali, at buhay na para bang ang isang bagong mundo ay biglang bumuhos. Pagbaba ko sa NAIA Terminal, agad akong nagulat. Ang lobby ay malawak, maliwanag, at malinis. Ang mga electronic signage ay malinaw na ipinapakita sa parehong Filipino at Ingles. Maraming tao ang naglalakad, ngunit hindi magulo. Ang libreng wifi ay nasa lahat ng dako, mabilis ang koneksyon tulad ng sa Los Angeles Airport. Naalala ko ang sinabi ni tatay. Puro marumi doon, at ang mga empleyado ay manghihingi ng lagay. Kailangan mong magbigay ng suhol para makalusot sa immigration. Hinawakan ko ng mahigpit ang dolyar na nakatago sa aking bulsa. Mabilis ang tibok ng puso ko habang lumalapit ako sa immigration counter. Isang batang opisyal na may seryosong mukha ang kumuha ng aking Canadian passport. Napahinga ako, naghihintay. Ibinabalik-balik niya ang mga pahina, tumingin sa akin, at pagkatapos ay nagtanong ng hindi inaasahan sa isang mahinang boses, "Uuwi ka ba sa Pilipinas para magbakasyon, sir?" Nautal ako, "Opo, Zia." Sa unang pagkakataon, ngumiti siya, isang mabilis na ngiti, ngunit sapat na para mapahinto ako. "Welcome home, sir. Sana'y maging masaya ang biyahe mo." Welcome home. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang martilyo sa aking mga matitigas na paniniwala. Walang paghahanap butas, walang lagay, isang palakaibigang ngiti lamang. Natanggap ko ang aking pasaporte, selyado ng maayos.
Ang lahat ng pamamaraan ay nangyari ng napakabilis. Paghila ko ng maleta ko sa arrival hall, lalo akong nagulat. Ang mga tao ay nagtatawanan, nag-akap, ang mga bata ay naglalaro. Ang matatandang lola ay lumuluha nang makita ang kanilang mga apo. Ang pamilyar na kapaligiran ay laganap. Kinuha ko ang aking telepono at bumili agad ng SIM card na may unlimited data sa halagang $10 lamang para sa buong buwan. Mabilis at magalang na inayos ito ng empleyado para sa akin. Susunod ay ang pagsubok na paulit-ulit na sinabi ni tatay. Sa Pilipinas, puro kolorum na taxi, manloloko sila agad, maging maingat ka. Binuksan ko ang Grab app. Sa ilang mga pagtap lang, lumabas ang impormasyon ng isang puting kotse na papalapit. Isang driver na lampas 80 taong gulang, nakasuot ng maayos na polo shirt, ang bumaba at ngumiti ng malaki. "Hello, anak. Tulungan kitang dalhin ang maleta mo, nak." Ang kotse ay humalo sa masikip na traffic. Ang tanawin sa harap ko ay nakakabigla. Libu-libong motorsiklo at tricycle ang magkakasama. Bihasang nagbabalanse at nagmamaneho sa isa't isa. Maingay ang busina, ngunit walang nagagalit. Isang dalaga na nakasakay sa likod ng motorsiklo ang tumatawa habang nagte-text. Isang mag-asawa ang magkayakap, nagbubulungan. Isang tatay ang nagdadala ng kanyang anak na may bag sa likod. Hindi ito ang kaguluhan ng kahirapan, kundi ang dynamic na ritmo ng buhay na puno ng sigla. Tumingin ako sa bintana, nababalutan ng liwanag ang sentro ng Maynila. Ang matataas na gusali, ang mga kumikinang na electronic billboard, ang mga modernong tore ay nakatayo ng buong pagmamalaki. Mabilis ang tibok ng puso ko at bigla akong nakapagsalita. "Ang ganda, Manong." Tumawa ng malakas ang driver, puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. "Oo naman, anak. Maynila natin yan. Lahat yan, gawa ng mga Pilipino, hindi ng iba. Buhay ako rito. Nakikita ko ang pagbabago ng lungsod araw-araw. Mas masarap na ang buhay ngayon kaysa noong bata pa kami." Ang mga salitang gawa ng mga Pilipino ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ito ay ganap na kabaligtaran ng sinabi ni tatay. Puro iyan gawa ng mga insik para manlinlang lang. Umupo ako ng tahimik, pinapanood ang dumadaloy na trapik na parang ilog ng liwanag. Pakiramdam ko, isang matibay na pader sa aking isip ang biglang nagkaroon ng basag. Huminto ang sasakyan sa isang maliit na hotel sa Malate. Nagbayad ako ng eksaktong halaga na nakasaad sa app, hindi sobra, hindi kulang. Tinulungan ako ng driver na dalhin ang aking maleta at tinapik ang aking balikat. "Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa hotline. Sana'y mag-enjoy ka sa Maynila, anak." Tumayo ako sa balkonahe ng hotel, nakatingin sa isang maliit na eskinita. Ang tunog ng music mula sa isang malaking bar sa malayo, ang pag-ingay ng mga motorsiklo, ang masiglang tawanan. Tinuruan akong kamuhian at katakutan ang lugar na ito. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, binigyan ako ng Maynila ng pagiging palakaibigan, kasiglahan, at ang simpleng pagmamalaki ng isang ordinaryong driver. Umupo ako at isinulat ang aking unang journal entry. Ang aking unang paniniwala ay nanginginig. Ang itim at puting larawan ng Pilipinas sa aking isip ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Ang tunog ng makina ng motorsiklo, ang matinis na tunog ng kutsilyo ng nagtitinda sa kalye, at ang kalansing ng mga mangkok at kubyertos mula sa isang karinderya sa eskinita ang gumising sa akin kinaumagahan. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe, huminga ng malalim. Ang simoy ng umaga ay nagdala ng amoy ng malakas na kape na may halong amoy ng sabaw ng lomi mula sa isang lugar. Sa California, sanay ako sa katahimikan tuwing umaga. Tanging ang tunog ng hangin mula sa mga puno ng palma at ang kakaunting ingay ng sasakyan. Dito, ito ay isang magulong simponiya ngunit puno ng buhay. Nagpasya akong huwag sundin ang anumang schedule, hayaan lamang ang lungsod ang maging gabay ko. Nagsuot ako ng t-shirt, shorts, at pamilyar na sapatos na pang sports at lumabas sa eskinita. Ang tanawin ay nakakabigla. Ang eskinita na tahimik kagabi ay naging isang mini market. Isang lola na nakatali ang buhok ay mabilis na naghihiwa ng karne para sa kanyang paninda ng batchoy. Ilang lalaki na nakasuot ng sando, nakaupo sa mababang upuang plastik
habang humihigop ng kape at nag-uusap tungkol sa balita sa kanilang telepono. Ang mga imaheng ito ay nagpaalala sa akin ng babala ni inay bago ako umalis. Marumi ang pagkain sa kalye, sumasakit ang tiyan mo doon. Ngunit nang umakyat ang masarap na amoy mula sa kumukulong sabaw, ipinagkanulo ng aking tiyan ang aking katinuan. Nag-aatubili akong umupo sa isang plastik na upuan at nagtanong sa aking medyo konyo na Tagalog, "Ate, pakibigyan ako ng isang mangkok ng batchoy, yung mainit." Tumingala ang lola, sinuri ako, at pagkatapos ay ngumiti ng mahinahon. "Gusto mo ba ng special? Marami pang karne?" Bago pa ako makasagot, mabilis niyang nilagyan ng karne, chicharon, at gulay ang mangkok at binuhusan ng mainit at malinaw na sabaw. Kinuha ko ang kutsara at tinikman ito. Isang pagsabog ng lasa ang bumaha sa aking bibig. Tamis mula sa buto, malakas na bango ng pampalasa at isang kayamanan ng lasa na mahirap ilarawan. Ito ay ganap na naiiba mula sa pansit o sinigang na kinakain ko sa mga Filipino restaurant sa California. Doon, ang lasa ay madalas binago upang umangkop sa panlasa ng mga Amerikano. Dito, naramdaman ko ang kakaiba at tunay na espiritu. Kumain ako ng masarap na nakalimutan ko ang aking paunang pag-aalangan. Ang mga tao sa paligid ko ay tumingin sa akin, hindi may pagdududa, ngunit may palakaibigang pag-uusisa. Isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko ang nagtanong, "Phil-am ka, nak? Matagal ka bang magbabakasyon?" Nahihiya akong tumango. Ngumiti siya. "Mabuti yan. Kailangan mong umuwi para makilala ang bayan mo. Kahit saan ka man, ang ugat mo ay nandito pa rin." Pagkatapos kumain, nagbayad ako ng mga 150 pesos, isang hindi kapani-paniwalang presyo para sa isang masarap na almusal na puno ng damdamin. Naglakad ako papunta sa malaking kalsada, humalo sa maraming tao. Noong una, natatakot akong maglakad sa gilid ng kalsada, ngunit dahan-dahan, napagtanto ko na mayroong isang hindi nakikitang tuntunin sa gitna ng kaguluhan. Ang mga nagmomotorsiklo at nagmamaneho ay umiiwas, nagbibigayan, nagpapahiwatig gamit ang kanilang mga mata o isang kaway ng kamay. Sa isang mahiwagang paraan, ang daloy ng traffic ay patuloy na gumagana ng maayos. Matagumpay akong tumawid sa kalsada at tumayo sa harap ng isang maliit na parke. Ang mga bata ay naglalaro, ang matatanda ay nag-ehersisyo, at ilang kabataan ang naglalaro ng basketball sa damuhan. Isang ordinaryong umaga, walang bakas ng takot tulad ng mga kwento na narinig ko. Kinuha ko ang aking telepono at nag-record ng ilang clip. Naisip kong ipadala ito kay tatay. Malamang na itatapon niya ito. Sasabihin na niloko lang ako. Ngunit kahit papaano, gusto kong makita ni tatay ang ibang anggulo gamit ang sarili kong mga mata. Nang hapong iyon, bumisita ako sa Fort Santiago, ang lugar na tinatawag ni tatay na tanggulan ng imperialismo. Para kay tatay, iyon ang simbolo ng araw na nawala ang ating bansa. Pumasok ako sa gate, mabigat ang loob, ngunit sa harap ko ay isang grupo ng mga internasyonal na turista at mga estudyante na nakasuot ng uniforme, sabik na nakikinig sa kanilang tour guide. Naglakad ako sa mga conference room, mga bunker at mga opisina ng gobyerno. Ang kapaligiran dito ay wala ng bahid ng puot, tanging ang pag-uusisa lamang sa kasaysayan. Tumayo ako ng tahimik at naisip, marahil ang digmaan at paghihiwalay ay umiiral na lamang sa alaala ng mga nakaraang henerasyon. Para sa mga kabataan, ang lugar na ito ay isa lamang pahina ng kasaysayan na naibalik na. Nang tanghali, ang init ng Maynila ay matindi na para bang gusto nitong sunugin ang lahat. Nagpasya akong maghanap ng isang coffee shop para magpahinga. Pumasok ako sa isang modernong coffee shop sa isang kalsada sa Makati. Nagulat ako, para akong nasa isang sulok ng San Jose o Los Angeles. Ang disenyo ay industrial, may brick walls, mainit na dilaw na ilaw, at simple ngunit eleganteng kahoy na mesa at upuan. Karamihan sa mga customer ay mga kabataan na nagtatrabaho sa kanilang laptop, nag-uusap ng masigla sa parehong Filipino at Ingles. Pumili ako ng isang sulok malapit sa bintana at umorder ng isang iced kapeng barako. Isang bagay na madalas kong naririnig sa Filipino-American community, ngunit hindi pa natitikman ang tunay na lasa. Sa unang higop, natulala ako. Ang malakas na pait ng kape ay humalo sa tamis at yaman ng gatas.
Isang lasa na nagpaunawa sa akin kung bakit ang mga Pilipino ay maaaring umupo ng maraming oras para lamang humigop ng kape. Habang nag-enjoy ako, 4 na kabataan sa katabing mesa ang masiglang nag-uusap sa Ingles at Filipino. Narinig ko silang binabanggit ang mga salitang tulad ng startup, blockchain at marketing. Ang pag-uusisa ay nagtulak sa akin. Hindi ko namalayan na napalingon ako. Isang dalaga na may maikling buhok at mabilis kumilos ang nakakita sa aking mga mata at numiti kaagad. "Turista ka, kuya?" Medyo nahihiya ako, tumango. "Opo, unang uwi ko sa Pilipinas." Doon, natural na nagsimula ang pag-uusap. Ang pangalan ng dalaga ay V. Nagtatrabaho siya sa marketing para sa isang kumpanya ng tech. Ang kanyang grupo ay binubuo ni Kang, isang programmer, isang graphic designer, at isang kaibigan na nag-aaral ng negosyo. Lahat sila ay halos kaedad ko, masigla, at puno ng sigasig. "Kumusta ang buhay dito? Masaya ba?" Tanong ko. Nag-aatubili na para bang natatakot akong marinig ang isang mabigat na sagot. Tumawa si Vi. "Masaya. Bakit naman hindi? Nagtatrabaho kami, lumalabas, nagbibiyahe tuwing weekend. Hindi kailanman nawawalan ng gagawin ng Maynila. Ang problema lang, wala kaming sapat na oras." Nag-aalangan ako. Pagkatapos ay umamin. Ngunit sinabi ni tatay at inay na walang kalayaan sa Pilipinas, na ang mga tao ay hindi naglalakas loob na sabihin ang kanilang iniisip. Tumingin sa akin ang grupo, hindi may galit, ngunit may pag-unawa. Si Kang, ang programmer, ang nagsalita. "Naiintindihan namin. Iba ang karanasan ng henerasyon ni tatay at inay mo. Ngunit ngayon, iba na. Para sa amin, ang kalayaan ay ang karapatan na pag-aralan ang gusto namin, subukan ang isang startup, at pumunta kung saan namin gusto. May mga limitasyon, oo. Ngunit nakita mo naman, nakaupo kami rito, nag-uusap tungkol sa lipunan at politika, ginagamit pa rin namin ang Facebook at YouTube, nagtatalo pa rin kami ng malaya. Lahat ay may karapatang magsalita hanggat hindi intensyonal na nagdudulot ng paghihiwalay o lumalampas sa red line ng pambansang seguridad." Saan ka pa makakakita ng ganoon? Tumahimik ako. May kakaibang pakiramdam na umusbong sa aking puso. Sa alaala ng aking pamilya, ang Pilipinas ay kadiliman at takot lamang. Ngunit ang mga kabataan na ito ay nagsasalita sa akin ng may kumpiyansa at liwanag sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakas loob akong magtanong. Sabi ni tatay, ang Ayala Tower at mga modernong sasakyan ay pawang gawa ng mga dayuhan para sa propaganda. Totoo ba iyon? Pagkatapos kong magtanong, nagtawanan ang grupo, hindi may panunuya, ngunit may pagiging palakaibigan. Sabi ni Vi, "Huwag kang mag-alala kuya, lahat iyan, gawa ng mga Pilipino, ang mga malalaking kumpanya, tulad ng San Miguel at Ayala, ay Pilipino. Ipinagmamalaki namin iyan dahil nagpapatunay ito na kaya rin ng Pilipinas na gumawa ng malalaking bagay na mula ako." Ang mga bagay na iginiit ni tatay sa loob ng maraming dekada ay nanginginig sa kaibuturan. Hindi kaya ang madilim na larawan na iyon ay bunga lamang ng pait ng nakaraan? Nag-usap pa kami ng matagal. Nang umalis ako, inanyayahan pa ako ni V. David sa Biyernes. Magiinom kami ng beer sa poblasyon. Sama ka para masaya. Tumango ako. Parehong excited at naguguluhan. Sa daan pabalik sa hotel, inisip ko ang sinabi ni Kang. Ang kalayaan ay hindi lamang politika. Ang kalayaan ay ang mabuhay at mangarap sa sarili mong paraan. Nang gabing iyon, nang lumubog na ang araw, nagbago ang anyo ng Maynila. Sinundan ko ang imbitasyon ni Vi sa poblasyon, ang sikat na bar district. Pagdating ko pa lang, nabigla ako. Ang mga neon lights ay kumikinang mula sa mga bar. Ang tunog ng music ay tumatama sa dibdib ko. Ang mga turista at lokal ay siksikan sa makipot na kalye. Ang kapaligiran dito ay parang isang walang katapusang festival. Nakaupo na si Vi at ang kanyang mga kaibigan sa isang beer garden sa tabi ng kalsada. Ang mababang plastic na mesa at upuan ay magkakasama. Ang usok mula sa uling ay umaalingaw-ngaw. Kumaway si V sa akin, "Kuya David, dito." Umupo ako. Sa harap ko ay may mga simpleng pagkain. Kinilaw, inihaw na manok, adobong kangkong, at ilang malamig na bote ng beer. Nagbuhos si Vi para sa akin, itinaas ang kanyang baso.
welcome home sa Pilipinas. Nag-cheers kami. Ang malamig na beer na humalo sa malakas na amoy ng pagkain ay nagpagaan ng pakiramdam ko. Ang tawanan ay malakas at masigla. Tumingin ako sa paligid. Mga Pilipino, mga dayuhan, lahat ay nagkasundo, walang pagkakaiba, walang hangganan. Pagkatapos ng ilang sandali, diretsyong nagtanong si Kang, "Kumusta ang Maynila? Katulad ba ng sinabi ni tatay at inay mo?" Nag-aatubili ako, iba talaga. Sa bahay, puro kahirapan at takot ang naririnig ko. Ngunit dito, nakikita ko ang enerhiya, buhay, at nakikita ko ang mga tao na malaya at masaya. Tumahimik sandali ang grupo. Pagkatapos, ngumiti si Vi. "Alam mo kuya, maraming Phil-Ams na umuwi ang nagulat din tulad mo. Ang mga magulang nila ay nagdadala ng alaala ng nakaraan. Ngunit iba na ang Pilipinas ngayon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naalala ko ang imahe ni tatay. Sa kanyang isip, ang watawat ng pula at asul ay simbolo ng pagkawala ng araw na bumagsak ang Maynila. Tinatawag niya ang araw na iyon na araw ng pighati. Dito, sa mga mata ng mga kabataan, ito ay nakaraan na lang. Hindi sila nagtanim ng puot. Nag-uusap lang sila tungkol sa hinaharap. Ikinuwento ko sa grupo. Noong bata ako, madalas akong isinasama ni tatay sa mga protesta tuwing weekend. Hawak ko ang watawat, sumisigaw ng mga anti-government slogans, ngunit hindi ko nauunawaan ang buong kahulugan. Para sa akin, ang Pilipinas ay isa lamang pinagtagni-tagning alaala ng sakit ng aking lolo't lola at mga magulang. Ngunit ngayon, nakikita ko ang isang ganap na naiibang larawan. Tumango si Kang, naiintindihan ko. Maraming tao sa ibang bansa ang nagpapanatili pa rin ng alaala ng nakaraan bilang bahagi ng kanilang karangalan. Ngunit para sa amin, hindi namin pinili ang nakaraan. Pinipili lang namin kung paano mabuhay para sa kasalukuyan at hinaharap. Nakikita mo naman, wala kaming galit. Gusto lang namin na umunlad ang bansa. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa akin. Bigla akong naramdaman na nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, ang imahe ng nawalang bayan na pinangangalagaan ni tatay at inay bilang isang piraso ng kanilang kaluluwa. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang Pilipinas na puno ng buhay sa mga mata ng mga kabataan. Ang dalawang imaheng ito ay nagbanggaan, nagdulot ng pagkalito sa akin. Biglang lumakas ang music sa kalsada. Hinila ni Vi ang aking kamay. "Tara, sayaw tayo ng kaunti para masaya." Umiling ako at tumawa, ngunit sumama rin ako sa kanya sa gitna ng maraming tao. Sa kalsada ng poblasyon, ang mga turista at Pilipino ay nagsasayaw at kumakanta ng magkasama. Isang dayuhan na lasing ang tumapik sa aking balikat. Tumatawa ng malakas. "Ang Pilipinas ay napakaganda, hindi ba?" Tumawa ako at sumagot, puno ng damdamin. "Oo, napakaganda." Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa hotel, nakahiga ako sa kama. Ang music ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tenga. Naaamoy ko pa rin ang beer at ang usok ng inihaw na karne. Inisip ko, kung makita ni tatay at inay ang nakita ko, maniniwala kaya sila? O sasabihin nila na naloko lang ako? Hindi ako sigurado, ngunit may isang bagay akong alam. Ang larawan ng Pilipinas sa aking isip ay hindi na itim at puti. Ito ay makulay at totoo. Pagkatapos ng halos isang linggo sa Maynila, naramdaman ko na napuno ako ng enerhiya ng lungsod na ito. Ngunit naiintindihan ko rin na upang makita ang mas maraming kulay ng bansa, kailangan kong lumayo pa. Kaya, pinili ko ang vegan dahil lamang sa mga magagandang larawan ng lumang bayan at ng mga nakasabit na parol. Ang paglipad sa vegan ay tumagal ng higit sa 1 oras. Paglabas ko pa lang ng airport, ang maalat na simoy ng hangin mula sa dagat ay humampas sa akin, napakalamig. Ang daan mula sa airport patungong vegan ay tuwid. Sa isang banda ay ang asul na alon ng dagat na humahampas sa baybayin at sa kabilang banda ay ang luntiang palayan. Bigla akong naramdaman na kalmado. Ang tanawin dito ay parehong moderno, na may mga mararangyang resort at simple tulad ng isang kwadro ng nayon. Tinanggap ako ng vegan ng may kapayapaan na naiiba sa Maynila. Ang mga lumang bahay na kulay dilaw, ang mga lumot na bubong, ang mga pulang bougainvillea ay nakasabit. Ang mga makipot na kalye na may ladrilyo, ang ilog na tahimik na dumadaloy, ang mga bangkang kahoy na dahan-dahang nakadaong.
Nagrenta ako ng bisikleta at sinimulan ang aking paglilibot. Sa bawat sulok ng kalye, nakakita ako ng isang kwento. Ang pinansin ko ay ang mga tindahan ng pananahi. Naalala ko na nagkuwento si tatay na si lolo at lola ay may maliit na sastrehan sa Maynila bago ang 1972. Biglang may naisip ako. Gusto kong subukan ang pakiramdam na magpatahi ng damit bilang paraan ng koneksyon sa alaala ng aking pamilya. Huminto ako sa isang maliit na tindahan na may simpleng karatula, sastre, ni Aling Nena. Ang may-ari ay isang babae na kaedad ni inay, payat, mahinhin ang mukha, at ang mga kamay ay mabilis na nagsusukat. Nang makita niya akong pumasok, ngumiti siya. "Philam ka, nak? Matagal ka bang magbabakasyon?" Siguro dahil sa aking konyo na pananalita ay agad niya akong nakilala. Tumango ako. "Opo, unang uwi ko. Mga 3 linggo." Habang kinukuha ni Aling Nena ang aking sukat, nagtanong-tanong siya, bigla siyang tumahimik nang sinabi kong ayaw na umuwi ni tatay at inay sa Pilipinas. Tiningnan niya ako ng may pag-unawa. Naiintindihan ko. Maraming pamilya ang ganoon. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang sakit. Siguro, marami kayong pinagdaanan. Walang paghuhusga, tanging pag-unawa lamang. Dahil dito, naglakas loob akong magtanong, "Ate, pagkatapos ng martial law, napakahirap ba dito?" Huminto si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Mahirap, anak. Napakahirap. Natapos ang martial law, ngunit ang mga epekto ay mabigat pa rin. Sira ang mga bahay, kulang sa pagkain at damit. May mga miyembro rin ng aming pamilya na umalis at nawala. Ang lahat ng pagkawala ay pagkawala. Ang mga nanatili ay nagtiis din ng maraming hirap. Ngunit kailangan pa ring mabuhay, kailangan pa ring itayo ulit." Hinarap niya ang malambot na tela ng seda sa kanyang kamay, ang boses ay malumanay. "Ang bayan natin ay parang telang ito. Napunit, nalukot dahil sa hirap, ngunit ang mga tao ay matiyagang nagtatahi ng bawat piraso, naghahabi ng bawat hibla dahil doon. Maganda at payapa pa rin ang vegan ngayon." Nang marinig ko ang kanyang sinabi, biglang may bumara sa aking lalamunan. Si tatay at inay ay nagkuwento lamang sa akin ng sakit ng mga umalis, ngunit hindi ko kailanman naisip ang sakit ng mga nanatili. Wala silang lupang pangako na mapupuntahan. Ang bayan ay ang tanging lugar, at kailangan nilang harapin ito, gaano man kahirap. Nagtanong pa ako, "May galit pa ba kayo sa nakaraan?" Ngumiti si Aling Nena, parehong malungkot at mahinahon. "Ano ang mapapala natin sa galit? Kung titingin ka lang sa nakaraan, paano ka makakapagpatuloy? Kakaiba ang mga Pilipino. Maaaring magalit, magsisihan, ngunit kapag kailangan ng bayan, magtutulungan tayo. Sana lang, ang susunod na henerasyon ay magkaroon ng payapang buhay, hindi na magdusa sa paghihiwalay." Ang shirt na ipinatahi ko ay naging isang napakahalagang alaala. Hindi lang ito isang souvenir kundi isang nawawalang piraso sa kwadro ng aking pinagmulan. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tabi ng ilog vegan. Ang mga parol ay kumikinang, sumasalamin ng maganda sa tubig. Bumili ako ng isang floating lantern, sinindihan ito, at inihulog sa ilog. Sa sandaling iyon, bumulong ako ng dasal para kay lolo at lola, para kina tatay at inay, para sa mga kaluluwa na namatay sa magkabilang panig, at para sa aking pamilya. Sana'y ang mga sugat ay dahan-dahang gumaling. Ang gabi sa vegan ay napakatahimik na naririnig ko ang mahinang tunog ng mga sagwan sa ilog. Ang bulungan ng isang mag-asawa na nakaupo sa tabi ng ilog, naglalabas ng mga parol. Umupo ako mag-isa sa balkonahe ng homestay, hawak ang bagong tahi kong shirt. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sampaguita na nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na damdamin sa akin. Naalala ko ang sinabi ni Lola. "Umuwi ka doon. Kung may pagkakataon ka, magsindi ka ng kandila para kay Lolo sa altar ng angkan." At naisip ko si inay. Sa mga nakaraang araw, nag-text lang ako sa kanya na maayos lang ako. Ngunit hindi ko kailanman sinabi ang totoo sa aking mga karanasan. Ang isang bahagi ay natatakot na hindi maniniwala si inay. Ang isang bahagi ay ayaw makipagtalo. Ngunit ng gabing iyon, sa tahimik na espasyo, naramdaman kong kailangan kong tumawag. Tumunog ang telepono ng ilang beses. Ang boses ni inay ay nanginginig. "Ambo, anak, nasaan ka na?" Huminga ako ng malalim.
Opo, inay. Nasa vegan po ako. Ang ganda at payapa po dito. Tumahimik ang kabilang linya ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita si inay, ang pamilyar na boses na may pag-aalala. Mag-ingat ka diyan, anak. Huwag kang maglalakad mag-isa sa gabi. Madali kang mapansin ng mga tao dahil feel-am ka. Mahina akong tumawa. Opo, inay. Pero inay, nagpatahi ako ng shirt. Nagkwento sa akin ang may-ari ng tindahan tungkol sa buhay pagkatapos ng martial law tungkol sa mga nanatili. Nagdusa rin sila, naghirap, ngunit bumangon at nagpatuloy sa buhay. Feeling ko po, ang sakit ay hindi lang sa side natin, inay. Sa kabilang linya, tumahimik si inay. Malinaw kong narinig ang kanyang malalim na pagbubuntong hininga. Sa loob ng maraming dekada, nagkuwento lang siya tungkol sa sakit ng aming pamilya, pagkawala ng bahay, pagkawala ng bayan, pagkawala ng kalayaan. Ang sakit ng mga nanatili ay marahil hindi niya kailanman gustong harapin. Nagpatuloy ako. Inay, hindi po ako nakikipagtalo. Gusto ko lang sabihin na ibang-iba na ang bansa ngayon. Nakikita ko ang mga tao na masaya, masipag magtrabaho, at ang mga kabataan ay matalino at masigla. Hindi ko nakikita ang takot na sinasabi ninyo ni tatay. Sa tingin ko po, bawat henerasyon ay may kanya-kanyang alaala. Ang alaala ninyo ay digmaan at pagkawala. Ngunit ang henerasyon ko, gusto kong makita ang katotohanan gamit ang sarili kong mga mata, hindi lang sa pamamagitan ng mga kwento, isang mahabang katahimikan. Halos narinig ko ang tibok ng puso ko sa telepono. Pagkatapos, mahinang sinabi ni inay, "Sige, anak, mag-enjoy ka sa biyahe mo, alagaan mo ang sarili mo." Isang maikling pangungusap lamang, ngunit malinaw kong naramdaman ang isang pagbabago. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakipagtalo, hindi niya ako binatikos, hindi niya sinabi na inosente ako. Nakikinig lang siya. Iyon ay isang malaking hakbang. Para bang isang maliit na tulay ang itinayo sa malalim na bangin ng paghihiwalay sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng tawag, umupo ako ng matagal sa dilim. Magaan ang pakiramdam. Alam kong hindi magiging madali para kay tatay at inay na tanggapin ang nakita ko. Maaaring tumagal pa ng maraming taon. Ngunit ng gabing ito, naramdaman ko na nagsimula ng magbago si inay. Bago ako matulog, kinuha ko ang silk shirt at maayos na isinabit. Hindi na ito isang ordinaryong damit. Naglalaman ito ng kuwento ng pagtitiis, pag-asa at diwa ng pagpapagaling ng mga tao rito. Bukas, aalis ako sa vegan at magpapatuloy sa aking paglalakbay patungong Maynila sa puso ng bansa na dahan-dahang tumitibok ngunit puno ng kasaysayan. Alam kong doon, kailangan kong harapin ang pinakamalalim na salungatan sa aking puso. Tungkol sa watawat, tungkol sa kasaysayan, tungkol sa imahe na tinatawag pa rin ni tatay na may galit, mga kurakot, mapagsamantala. Ipinikit ko ang aking mga mata, isang halo ng takot at pananabik ang umusbong sa aking puso. Binigyan ako ng vegan ng kapayapaan. Ngunit ang Maynila ang magiging tunay na pagsubok. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport isang malamig na umaga. Agad kong napansin na naiiba ang Maynila sa South. Kung ang South ay isang masiglang binata, ang Maynila ay parang isang tahimik na matandang lalaki naglalaman ng maraming layer ng alaala. Ang kalsada mula sa airport patungong sentro ay may lilim ng mga lumang puno ng akasya. Ang mga lumang French-inspired na mansyon na may dilaw na pader at lumot ay nakatago sa likod ng mga lumang rehas na bakal. Ang ritmo ng buhay ay dahan-dahan, hindi maingay, ngunit nagdadala ng bigat ng kasaysayan. Nagrenta ako ng isang maliit na hotel room sa Intramuros area. Mula sa balkonahe, nakikita ko ang mga pamilyar na kalye, General Luna, Aduana, Real. Ang mga lumang karatula na may halong modernong tindahan, isang kakaibang pinaghalong. Alam ko na ang una kong pupuntahan ay ang Rizal Park. Kinaumagahan, sumakay ako ng taxi doon. Ang parke ay malawak, ang damuhan ay maayos na pinutol. Sa gitna, ang monumento ni Rizal ay nakatayo ng buong paggalang at dangal. Dumating ako sa tamang oras para sa seremonya ng pagtataas ng watawat. Ang tunog ng pambansang awit ay umalingaw-ngaw ng marangal. Ang mga tao ay sabay-sabay na tumayo ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa watawat na dahan-dahang itinaas. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nawawala ako.
Ang watawat na ito para sa akin ay simbolo lamang ng kabilang panig, ang panig na nagdulot ng pagkawala ng bayan at pinagmulan ng aking pamilya. Naalala ko ang mga oras na sumasama ako kay tatay sa mga protesta sa California kung saan ang watawat ay sinira, sinunog habang sumisigaw ng mga anti-government slogans. Ngunit dito, sa mga mata ng mga tao, ito ay pagmamalaki, ang kaluluwa ng bansa. Nakita ko ang mga veteranong may uban ang buhok, nakasuot ng lumang uniforme, puno ng medalya sa dibdib, dahan-dahang nagbibigay pugay sa watawat. Ang kani-kanilang mga mata ay may luha. Naglaban sila, nagbuhos ng dugo para sa watawat na ito. At ang aking pamilya, dahil din sa watawat na ito, ay umalis sa bayan, namuhay ng malayo sa loob ng halos kalahating siglo. Sino ang tama? Sino ang mali? O wala talagang simpleng sagot ang digmaan? Hindi ako pumasok sa museo ni Rizal dahil alam kong hindi pa ako handa. Naglakad lang ako ng tahimik, nakikinig sa mga yapak ng mga tao mula sa iba't ibang probinsiya. Simple lang ang kanilang pananamit. Marami sa kanila ang unang beses pa lang sa Maynila, ngunit lahat sila ay matiyagang pumila upang makita ang bantayog. Sa kanilang mga mata, si Rizal ay hindi isang politiko na nagdudulot ng paghihiwalay, kundi ang pambansang bayani. Naramdaman kong magulo ang aking puso. Sa loob ng 25 taon, isang bersyon lamang ng kwento ang narinig ko. Isang bersyon na puno ng galit. Ngunit dito, nakita ko ang isa pang bersyon na totoo rin, na nagmumula rin sa puso ng milyon-milyong tao. Pagkatapos umalis sa Rizal Park, naghanap ako ng isang maliit na coffee shop sa tabi ng Manila Bay. Ang waiter ay bihasang naghahalo ng itlog, nagbuhos ng malakas na kape sa ibabaw, na lumikha ng isang makapal na ginto na cream. Tinikman ko ito. Ang yaman ng cream ay humalo sa malakas na amoy ng kape, na naiiba sa lahat ng inumin na natikman ko. Sa maaliwalas na espasyo na iyon, nakilala ko si Min, isang international relations student na ipinakilala ni Kang sa Maynila. Si Min ay bata pa, may maliwanag na mata, at kalmado ang boses. Pagkatapos ng ilang pagbati, direkta siyang nagtanong, "Kumusta ang Maynila, kuya?" Sumagot ako ng totoo, komplikado. Tumayo ako sa Rizal Park kaninang umaga. Mahirap ilarawan. Nagpaalala ito sa akin ng aking pamilya tungkol sa galit sa loob ng maraming taon. Tumango si Min. Naiintindihan ko. Ang henerasyon ng iyong lolo at lola at ang aking mga magulang ay nasa magkabilang panig. Lahat ng sakit ay totoo. Ngunit iba na ang aming henerasyon. Ipinanganak kami sa kapayapaan. Ang aming prioridad ay mag-aral, magtrabaho, at paunlarin ng bansa. Ang galit sa nakaraan ay walang naitutulong. Nang marinig ko siyang magsalita, gumaan ang pakiramdam ko. Marahil tama siya. Hindi na kailangang mabuhay ang bagong henerasyon sa anino ng digmaan. Pinili nilang tumingin sa hinaharap. Nang hapong iyon, naglakad ako sa paligid ng Manila Bay. Pinapanood ang mga matatandang mag-asawa na magkahawak kamay na naglalakad, ang mga kabataan na nagtitipon, nagtutugtog ng gitara at kumakanta. Isang payapang Maynila na malayo sa malamig at malupit na imahe na naisip ko. Nang hapon, ang coffee shop ay dahan-dahang kumonte ang customer. Ang huling sikat ng araw ay sumikat sa bintana, tumatama sa kahoy na mesa kung saan nakaupo kami ni Min. Ang kapaligiran ay naging tahimik na, para bang ang lungsod sa labas ay bumagal upang magbigay daan sa isang mahalagang pag-uusap. Dahan-dahan kong inikot ang tasa ng kape, nag-aatubili akong nagtanong, "Min, gusto kong magtanong ng totoo. May kalayaan ba rito? Ibig kong sabihin, malaya ba ang mga tao na sabihin ang iniisip nila?" Ngumiti si Min, hindi may panunuya, ngunit may pasensiya. Ang kalayaan ay isang malawak na konsepto, kuya. Kung ang iyong kahulugan ay makapagprotesta sa kalsada at pabagsakin ang gobyerno, kung gayon, wala rito. Ngunit kung ito ay ang karapatan na pag-aralan ang gusto mo, gawin ang trabaho na mahal mo, pumunta kung saan ka man gusto, magbukas ng kumpanya, o umupo sa tindahan na ito at mag-usap tungkol sa lipunan, kung gayon, mayroon kami. Nagulat ako. Sa loob ng maraming taon, narinig ko lamang si tatay na nagsasabing walang kalayaan sa Pilipinas, na ang mga tao ay nabubuhay sa patuloy na takot. Ngunit ang inilarawan ni Min ay napakalapit sa buhay na nasaksihan ko sa mga nakaraang araw.
Nagpatuloy si Min, dahan-dahan ang boses. Nakikita mo naman, gumagamit pa rin kami ng Facebook at YouTube. Nagrereklamo pa rin kami tungkol sa presyo ng gas, tungkol sa serbisyo ng gobyerno. Siyempre, may mga limitasyon, pangunahin na may kaugnayan sa seguridad ng teritoryo. Ngunit sa anong bansa ba wala ng red line? Kahit sa Amerika, ganoon din. Yumuko ako. Naalala ko ang mga anti-government rallies sa Little Manila kung saan ang mga tao ay nagtataas ng watawat at sumisigaw ng mga slogans na kabisado ko. Para sa komunidad ng Pilipino sa ibang bansa, ang kalayaan ay nangangahulugang kawalan ng korupsyon at masamang gobyerno. Ngunit dito, ang bagong henerasyon ay may ibang pag-unawa. Mas totoo, mas nakakabit sa pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni tatay na ang mga tao dito ay brainwashed, kinokontrol. Ngunit wala akong nakikitang takot sa mga mata ng mga tao. Ngumiti si Min. Dahil hindi kami natatakot. Nakikita namin na umaangat ang bansa, umuunlad ang ekonomiya, at mas maraming oportunidad. Kapag may tiwala sa hinaharap, ang mga tao ay nagtutuon sa pagtatrabaho, pagtatayo, sa halip na magtanim ng puot. Ang mga salitang iyon ay umalinganggaw sa aking isip na parang kampana. Naalala ko ang mga mata ni tatay. Sa tuwing binabanggit niya ang martial law, ang kanyang mga mata ay parehong masakit at puno ng puot. Dito, sa mga mata ni Min, nakita ko lamang ang kumpiyansa at pagnanasa. Nagtanong pa ako, paano naman ang politika? Kailanman ba naramdaman mong hindi ka nasisiyahan at gusto mong magprotesta? Tumango si Min. Siyempre, mayroon. Ngunit ang hindi kasiyahan ay hindi nangangahulugang pagkawala ng tiwala. Nagbibigay pa rin kami ng opinyon, nagtatalo pa rin kami. Ngunit sa huli, karamihan ay gusto ng katatagan para umunlad ang bansa. Para sa marami, ang katatagan ay mas mahalaga kaysa sa kaguluhan. Alam mo naman, masyado ng maraming digmaan ang pinagdaanan ng mga Pilipino. Lahat ay gusto ng kapayapaan. Tumahimik ako. Sa Filipino-American community, lagi naming tinitingnan ang Pilipinas sa pamamagitan ng isang madilim na lente na nakikita ang kasalukuyang sistema bilang kadena. Ngunit si Min at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita sa akin ng ibang lente. Hindi nila itinanggi ang mga paghihirap, ngunit pinili nilang manatili, pinili nilang magtayo, pinili nilang mangarap. Madilim na ang paligid. Ang Rizal Park ay may ilaw na. Ang Manila Bay ay kumikinang na parang silk ribbon. Lumabas kami ni Min at naglakad kasama ang mga tao. Ang mga mag-asawa ay magkahawak kamay, ang mga bata ay tumatawa. Ang mga grupo ng kabataan ay nagtutugtog ng gitara at kumakanta sa ilalim ng puno. Isang payapa at romantikong kapaligiran na malayo sa imahe na palaging inilalarawan ni tatay. Bigla kong napagtanto na sa loob ng maraming taon, ang aming pamilya ay nag-usap lamang tungkol sa isang sistema. Ngunit nang tumapak ako rito, wala akong nakitang anumang hindi nakikitang sistema. Nakita ko lamang ang mga taong nabubuhay, nagmamahal, at nangangarap. Ang gabi sa Maynila ay mas tahimik kaysa sa South. Ngunit sa katahimikan na iyon, malinaw kong narinig ang aking puso. Dahan-dahan akong umaalis sa mabigat na anino ng alaala upang tingnan ang Pilipinas gamit ang sarili kong mga mata. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking hotel sa Maynila, tumunog ang telepono. Si Lola ang tumatawag mula sa California, nanginginig ang boses. Ambo anak, nasa North ka na, hindi ba? Opo Lola, nasa Maynila po ako. Tumahimik si Lola sandali, pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Bago ka bumalik sa Amerika, sumakay ka sa tren papuntang Malolos, Bulacan. Iyon ang pinagmulan ng angkan ng ating lolo. Kung nasaan ang simbahan ng angkan ng mga Reyes, pumunta ka roon at magsindi ka ng kandila para sa kanila. Magagawa mo ba iyon, apo? Nang marinig ko ang boses ni Lola, bigla akong naramdaman na may hindi nakikitang tali na humihila sa aking puso. Alam kong hindi lang ito isang paalala, kundi isang utos mula sa aking pinagmulan. Kinaumagahan, pumunta ako sa Maynila train station at bumili ng tiket papuntang Malolos. Ang lumang tren ay umingay habang gumugulong sa mga palayan na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang hangin ay humihip sa bintana, nagdadala ng amoy ng putik at usok ng nasusunog na dayami. Ang tanawin ay nagpaalala sa akin ng mga kuwento ni tatay tungkol sa mahirap at naghihirap na nayon
Ngunit iba ang katotohanan. Sa pagitan ng palayan ay may mga bagong gawang bahay na may pulang bubong. Mayroon ding mga kotse na nakaparada sa harap ng mga gate. Pagdating ko sa Malolos Station, umarkila ako ng tricycle. Ang driver, isang simple at matandang lalaki, ay ngumiti nang sinabi kong film ako na naghahanap ng nitso ng aking mga ninuno. Malaki na ang pagbabago ng bayan, iho. May kuryente, kalsada, paaralan, at istasyon. Ang mga anak namin ay nagtatrabaho sa malayo at nagpapadala ng pera para magtayo. Hindi na kami nagugutom tulad ng dati. Ang kalsada ng nayon na patungo sa aming pinagmulan ay sementado. Sa magkabilang panig ay may mga puno ng niyog at saging. Ang mga bata na nakasuot ng uniforme ay nag-uuwian mula sa paaralan, masiglang tumatawa. Naramdaman kong mas mabilis ang tibok ng puso ko nang itinuro ng driver ng tricycle. Ayan, ang kapilya ng angkan ng mga Reyes, katabi ng matandang puno ng balete. Ang bahay ng punong angkan ay nandyan. Ang isang malaking 3 palapag na bahay ay lumabas. Nag-aatubili akong pumasok, ipinakilala ang sarili ko bilang apo ni Lolo Celio. Bago pa ako matapos magsalita, isang lalaki na may uba ng buhok, ang aking tiyuhin, ang lumabas, tinitigan ako, at pagkatapos ay nagsalita, kagaya ng tatay mo, kamukhang kamukha si Celio. Agad na lumabas ang buong pamilya. Masaya silang nagtanong-tanong na parabang nakita nila ang isang matagal nang nawawalang miyembro ng pamilya. Nagulat ako sa init ng kanilang pagtanggap. Walang anumang distansiya. Kahit na ako ay isang Amerikanong anak tulad ng madalas na ikinababahala ni tatay. Mahigpit na hinawakan ng punong angkan ang aking kamay. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa damdamin. Napakabuti. Napakahalaga na umuwi ka. Maayos ba ang lola mo diyan? Pagkatapos ng ilang pag-uusap, dinala niya ako sa simbahan ng angkan. Isang lumang istruktura na gawa sa nara at limestone. Ang bubong ay natatakpan ng lumot, taimtim at marangal. Sa pangunahing silid, ang mga pangalan ng mga ninuno ay maayos na inilagay. Binigyan niya ako ng 3 sinindihang kandila. Nanginginig akong lumuhod. Ang usok ng insenso ay malabo. Sa sandaling iyon, hindi na ako si David, ang software engineer sa California, kundi si Ambo, ang apo ng angkan ng mga Reyes, na yumuyukod sa harap ng mga ninuno. Bumulong ako. Lolo, mga ninuno, nakauwi na po ako. Isang mainit na luha ang dumaloy. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pakiramdam na natagpuan ko ang isang bahagi ng aking sarili. Ang dugo sa aking mga ugat ay nagmula sa lupang ito, mula sa mga taong ito. Nang tanghali, nagtipon ang buong angkan para sa isang hapunan ng pagtanggap. Ang mesa ay puno ng iba't ibang pagkain, kare-kare, sinigang, lumpia, adobong kangkong. Lahat sila ay naglagay ng pagkain sa aking plato, nagtanong tungkol sa buhay sa Amerika. Nagkuwento sila tungkol kay Lolo. Ipinakita nila sa akin ang libro ng angkan na nakasulat ang pangalan ni Lolo, ni Tatay, at pati na rin ang aking pangalan. Umupo ako sa gitna ng aking angkan. Bigla akong naramdaman na napakalapit. Bago ako umalis, ibinigay sa akin ng tiyuhin ko ang isang maliit na balot, nakabalot sa lumang pahayagan. Ito ay isang dakot ng lupa mula sa bakuran ng kapilya ng angkan. Iuwi mo ito at ilagay sa altar para mapayapa ang puso ni Lola at ng iyong tatay. Naghihintay pa rin ang bayan sa pag-uwi ng lahat. Hinawakan ko ang balot ng lupa, naramdaman ko ang hindi nakikitang bigat. Hindi lang ito lupa, kundi ang kaluluwa ng bayan. Ang bakuran ng punong angkan ay masigla na parang isang festival. Ang mga matatanda at bata ay nagtipon. Ang mga upuan ay siksikan, ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Umupo ako sa gitna ng aking mga kamag-anak na kahapon lang ay mga estranghero, ngunit kakaiba. Isang malalim na pakiramdam ng pagiging pamilyar ang umusbong sa aking puso. Sa mga bilog na mesa na puno ng tradisyonal na pagkain kare-kare, lumpia na gintong kayumanggi, matamis at malamig na sinigang, adobong kangkong ang amoy ng mga simpleng pagkain na ito ay parabang nagising ang isang malayo na alaala na akala ko ay wala ako. Isang tiyahin ang naglagay ng kare-kare sa aking plato, ngumingiti ng mahinahon. Kainin mo, apo, para malaman mo ang lasa ng bayan. Sigurado ako, wala kayong ganyan sa West. Tumango ako,
halos hindi makahinga sa damdamin. Ang karne ay malambot, mayaman sa lasa ng bagoong. Ito ay ganap na naiiba sa mga Filipino dish na sinubukan ko sa California. Bigla kong naalala ang mga hapunan ng pamilya noong bata pa ako, kung saan madalas magkuwento si tatay tungkol sa mahirap at naghihirap na Pilipinas. Ngunit dito, sa pag-akap ng aking mga kamag-anak, nakita ko lamang ang init at kasaganahan. Isang tiyuhin ang nagtaas ng baso ng lambanog, ang boses ay malakas. Ngayon, ang angkan ng mga Reyes ay may apo na umuwi mula sa Amerika. Kahit malayo, ang dugo ay dugo pa rin. Inumin natin ito at hilingin natin na ang iyong landas ay laging maaalala ang iyong pinagmulan. Lahat ay sumigaw ng cheers at nagtawanan. Itinaas ko ang baso, nanginginig ang aking labi, ngunit ang puso ko ay di pangkaraniwang mainit. Sa hapunan, nagkuwento sa akin ang mga kamag-anak tungkol kay Lolo na siya ay matalino, marunong sa baybayin at madalas siyang umupo sa balkonahe, kumakanta ng mga lumang kanta. Ang mga simpleng kwento na ito ay nagbigay buhay sa imahe ng isang tao na sa loob ng 25 taon ay nakilala ko lamang sa pamamagitan ng mga mapait na kwento ni tatay. Pagkatapos, may naglabas ng lumang libro ng angkan, ang papel ay dilaw na, ang mga sulat kamay ay maganda. Ipinakita nila sa akin ang linya na nakasulat ang pangalan ni Lolo, ni tatay, at maging ang aking pangalan ay idinagdag sa tabi. Nang makita ko ang mga letrang iyon, naramdaman kong inilagay ako sa isang walang katapusang agos ng kasaysayan ng pamilya, isang tali na hindi kailanman naputol, gaano man ito inunat ng digmaan at paghihiwalay. Sa sandaling iyon, naalala ko ang matinding pagtatalo sa Little Manila kung saan ang Filipino-American community ay matindi ang pagkakawatak-watak tungkol sa politika. Sa kabilang panig ng Karagatang Pasipiko, ang bayan ay pawang mga slogans, watawat at alaala ng dugo at luha lamang. Ngunit dito, sa simpleng ngunit mainit na hapunan, lumabas ang bayan bilang pamilya, bilang pagkakaisa ng komunidad, isang Pilipinas na simple at totoo. Pagkatapos ng hapunan, sumama ako sa tiyuhin ko sa balkonahe kung saan malamig ang simoy ng hangin at narinig ko ang tunog ng kuliglig sa hardin. Ibinigay niya sa akin ang maliit na balot na inihanda niya. Ito ay isang dakot ng lupa mula sa simbahan ng angkan. Iuwi mo ito at ilagay sa altar para makita ni Lola at ng tatay mo. Naghihintay pa rin ang lupa ng bayan sa pag-uwi ng lahat. Hinawakan ko ang balot ng lupa, nanginginig ang aking kamay. Isang bagay na mabigat sa aking puso ang biglang nabawasan. Naiintindihan ko na sa loob ng maraming taon na buhay ang aming pamilya sa paghihiwalay sa pagitan ng alaala, ng mga umalis at ang katotohanan ng mga nanatili. Ngunit sa sandaling ito, nang nasa aking kamay ang lupa ng bayan, tila gumaling ang distansiya. Nang gabing iyon, habang ibinabalik ako ng tren sa Maynila, binuksan ko ang balot ng pahayagan at tiningnan ang maitim na kayumang ginalupa na may amoy ng bayan. Alam ko na hindi lang ito isang souvenir. Ito ay patunay na ako, si David Reyes, kahit na ipinanganak at lumaki sa California, ay bahagi pa rin ng lugar na ito. Ang paglipad mula sa Maynila pabalik sa Los Angeles ay mahaba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako naramdaman na mabigat tulad noong umalis ako. Sa aking kamay ay may maliit na maleta. Sa loob ay may isang balot ng lupa ng bayan na maingat na nakabalot sa pahayagan. Inakap ko ito sa buong paglalakbay na para bang natatakot akong mawala ito. Para sa akin, ang balot ng lupa na iyon ay hindi lang regalo kundi ang kaluluwa ng bayan, ang patunay na nahawakan ko ang aking tunay na pinagmulan. Nang lumapag ang eroplano sa California, bigla akong naramdaman na hindi mapakali. Pauwi na ako sa bahay kung saan sa loob ng maraming taon, isang imahe lamang ng Pilipinas ang umiral. Ang imahe ng pagkawala, pait at mga lumang paniniwala. Nagtanong ako sa sarili ko, kapag inilagay ko ang balot ng lupa na ito sa altar ni Lolo, may mababago kaya ito? Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay. Si inay, tatay at lola ay gising pa. Nang makita nila akong pumasok, tumahimik sila. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Inilapag ko ang aking maleta at dahan-dahang binuksan ito. Una, ang silk shirt na ipinatahi ko sa vegan. Pagkatapos, ilang maliliit na regalo mula sa Maynila. At sa huli,
Itinaas ko ang balot ng lupa, nanginginig ang aking mga kamay at inilagay ito sa altar ng angkan sa tabi mismo ng larawan ni Lolo. Ang silid ay nababalutan ng katahimikan. Lumapit si Lola, nanginginig ang kanyang payat na kamay. Binuksan niya ang balot ng lupa. Inamoy niya ito at pagkatapos ay umiyak ng malakas. Ang kanyang pag-iyak ay nagpasikip sa aking lalamunan. Ang mga luha na pinigilan niya sa loob ng maraming dekada ay biglang bumuhos. Para bang ang matagal ng naipong pangungulila sa bayan ay sa wakas ay nagkaroon ng labasan. Si tatay ay nakatayo ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa balot ng lupa. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, wala na ang galit, wala na ang karaniwang tigas ng ulo. Nakita ko ang isang malalim na kalungkutan, isang matinding pangungulila sa bayan na matagal na niyang sinubukang itago. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahina siyang nagtanong. Ang boses ay parang pumutok. "Ambo, kumusta ang mga kamag-anak? Malakas ba silang lahat?" Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko si tatay na binanggit ang bayan nang walang anumang galit na salita. Nauutal akong tumango. "Opo tay, malakas po sila. Marami po silang nagtanong tungkol sa inyo ni inay. Sabi po nila, naghihintay pa rin ang bayan sa pag-uwi natin." Umupo si inay at umiyak, tinakpan ang kanyang mukha. Nabulunan siya. "Kaya pala, hindi pala tulad ng iniisip namin ang bayan?" Lumapit ako at hinawakan ang kamay ni inay. Nagsalita ng dahan-dahan. "Hindi po, inay. Nakita ko ang ibang Pilipinas. Kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng masaya, may pagmamalaki. Kung saan naghihintay pa rin ang ating angkan. Ang bayan ay hindi lamang politika. Hindi lang ito nakaraan. Ang bayan ay pamilya, lupa at hininga ng mga nanatili. Ang kapaligiran sa bahay ay mabigat, ngunit hindi na tensyonado tulad ng dati." Umupo si tatay, tahimik ng matagal. Pagkatapos, sinindihan niya ang isang kandila at nanginginig na inilagay ito sa altar. Hindi siya nagsalita. Nakatayo lang siya, nakatingin sa larawan ng kanyang ama. Alam kong may malaking kaguluhan sa kanyang puso. Nang gabing iyon, walang natulog sa aming pamilya. Paulit-ulit na nagkuwento si Lola tungkol sa bayan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang kanyang pangungulila. Umupo si inay, paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. Si tatay ay tahimik, ngunit iba na ang kanyang mga mata. Wala na ang galit at matitigas na paniniwala, kundi may kalituhan at pighati ng isang anak na malayo sa bayan. Bigla niyang napagtanto na ang lugar na iniwan niya ay kumakaway pa rin sa kanya. Naiintindihan ko na ang aking isang paglalakbay ay hindi ganap na makakapawi sa mga sugat ng nakaraan sa kanilang mga puso. Ngunit naniniwala ako na nagtanim ako ng isang binhi. Ang binhi ng pagkakasundo, ng tiwala na maaaring maging iba ang bayan, na maaari nating tingnan ito gamit ang bagong mga mata. At sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang isang bagay. Hindi lang ako nagdala ng lupa ng bayan para kay Lola at tatay at inay. Nagdala ako ng isang bagong pinto. Nagbubukas ng daan para sa aming pamilya upang ikonekta muli ang aming mga sarili sa aming pinagmulan. Nang gabing iyon, pagkatapos pumasok ni Lola sa kanyang silid, umupo rin si inay ng tahimik. Kaming dalawa na lang ni tatay ang naiwan sa sala. Tahimik ang kapaligiran. Naririnig lang namin ang tiking ng orasan sa dingding. Nagbuhos si tatay ng kaunting alak para sa sarili niya, humigop ng dahan-dahan. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita sa isang malalim at basag na boses. "Ambo, alam mo ba kung bakit ako nagtanim ng matinding galit?" Tumahimik ako, naghihintay sa kanya na magpatuloy. Ang mga mata ni tatay ay nakatingin sa malayo, na para bang tumatagos sa dingding, bumabalik sa mga araw na matagal na niyang inilibing. Noong araw na yon, nang bumagsak ang Maynila, 20 anyos pa lang ako. Ang aking mga kaibigan, mga kasama, marami ang namatay, marami ang nakulong. Ako rin ay nakulong ng higit sa 3 taon sa kulungan. Kakaunti ang bigas, marami ang semento, puno ng sakit, may mga taong namatay at walang nakakaalala ng kanilang pangalan. Nakalabas ako, ngunit nang umuwi ako, sira na ang bahay namin, ang mga kamag-anak ay nagkahiwa-hiwalay. Ang buong kabataan ko ay parang nalibing. Paano mo gustong makalimutan ko? Paano mo gustong hindi ako magtanim ng galit?
Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kamay na may hawak na baso ng alak ay nanginginig. Hindi ko kailanman nakita si tatay na ganito kahina. Sa aking mga mata, siya ay laging ang matigas, determinadong tao. Ngunit ngayon, siya ay parang isang matandang lalaki, nagdadala ng lahat ng kanyang sakit at pighati. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinabi, "Naiintindihan kita, tay. Ngunit tay, ibang-iba na ang Pilipinas ngayon. Nakikita ko ang mga kabataan na wala ng galit. Hindi na nila binabanggit ang tungkol sa panalo o talo. Gusto lang nilang mabuhay ng maayos. Gusto nilang itayo ang bansa. Sa tingin ko po, ang galit na dinala mo sa loob ng maraming dekada ay nagpapahirap lang sa sarili mo." Tumingin sa akin si tatay. Ang kanyang mga mata ay parehong nagulat at malungkot. Madali para sa iyo na sabihin, "Hindi mo naman pinagdaanan ang pinagdaanan ko. Hindi ka naman nawalan. Hindi mo naman nakita ang iyong mga kasama na namatay sa tabi mo." Yumuko ako. Tama, hindi ko ito pinagdaanan. Ngunit nakita ko na ang mga sugat ng henerasyong iyon ay hindi pa naghihilom. At napagtanto ko na ang mga sugat na iyon ang lumikha ng distansiya sa pagitan namin ni tatay sa loob ng maraming taon. Tumingala ako at tiningnan siya ng diretsyo. "Tay, hindi ko po tinatanggi ang sakit mo. Ngunit umuwi po ako. Nakita ko na buhay ang bayan natin. Nagbabago ito. Nagtatayo ng mga bahay, tulay, paaralan. Kumikita na sila ng maayos. Hindi na sila nabubuhay sa paghihirap tulad ng sinabi ninyo. Hinihiling ko lang na minsan buksan mo ang iyong puso at tingnan mo ulit para makita mo na ang bayan ay hindi lamang ang masakit na alaala ng nakaraan." Tumahimik si tatay ng matagal. Narinig ko ang mabigat na pagbubuntong hininga mula sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay parang pumutok. "Siguro, masyado akong matigas ang ulo. Ngunit hindi mo naiintindihan, Ambo. Kapag nawalan ng bayan ang isang tao, nawalan ng lahat, isang bagay lang ang natitira sa kanyang puso para panghawakan. Iyon ay ang alaala at ang paniniwala na tama siya. Kung bibitawan ko ang paniniwala na iyon, natatakot akong wala na akong matitira." Lumapit ako at inilagay ang kamay ko sa balikat niya. "Nandyan ka pa, tay? Nandyan pa ang pamilya at naghihintay pa ang ating angkan sa labas. Hindi tayo kailanman inabandona ng bayan. Tayo lang ang tumalikod sa kanya ng masyadong matagal." Ang mga mata ni tatay ay kumikinang, ngunit sinubukan niyang itaas ang kanyang ulo na para bang tinatago ang luha na dumaloy. Tumalikod siya patungo sa altar, tinitingnan ang balot ng lupa ng bayan na nakalagay doon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nandyan pa ang lupa. "Siguro, kailangan ko ring subukan na maniwala tulad ng ginawa mo." Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang distansiya sa pagitan ng mag-ama, sa pagitan ng dalawang henerasyon, ay lumapit. Alam ko na aabutin pa ng maraming oras para ganap na magbago si tatay. Ngunit kahit papaano, ang pinto ay nakabukas na. At naniniwala ako na mula rito, ang mga pag-uusap sa pagitan namin ay hindi na puno ng pagtatalo, kundi mga pagsisikap na makahanap ng pagkakasundo. Pagkatapos ng ilang araw, ang maliit na bahay ng aming pamilya sa California ay nagbago. Sa altar, sa tabi ng larawan ni Lolo, mayroon ng maliit na mangkok na naglalaman ng lupa ng bayan. Araw-araw, lumalabas si Lola upang magsindi ng kandila. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit ang kanyang bibig ay nakangiti ng mahina. Si Inay ay tumigil na sa paulit-ulit na pagkuwento ng mga madilim na kuwento tungkol sa bayan. Sa halip, mas nakikinig na siya sa akin. Si tatay ay hindi nagsasalita ng madalas. Ngunit paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakaupo sa harap ng altar ng matagal na para bang tahimik siyang nakikipag-usap sa kanyang ama at sa bayan na matagal na niyang itinakwil. Napagtanto ko na ang paglalakbay na iyon ay hindi lang nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa Pilipinas, kundi nagbukas din ng pinto ng pagpapagaling para sa buong pamilya. Ang bayan pala ay hindi tungkol sa panalo o talo. Hindi ito tungkol sa sistemang ito o sa sistemang iyon. Ang bayan ay ang lugar kung saan nakahimlay ang ating lolo at lola, ang angkan na nagtitipon pa rin, ang sinigang, ang adobong kangkong, ang tawanan na puno ng damdamin sa paligid ng hapagkainan. Sa huling sandali bago tapusin ang aking paglalakbay, bumulong ako. Ang Pilipinas sa akin ay hindi na ang itim
at puting larawan na nababalutan ng sakit. Ito ay naging isang kuwadro na may maraming kulay, parehong may madilim na kulay ng nakaraan at ang maliwanag na liwanag ng kasalukuyan. Naniniwala ako na isang araw, babalik si tatay at inay at tatalapak sa lupa ng bayan na iniwan nila halos kalahating siglo na ang nakalipas. At sa sandaling iyon, mauunawaan nila, tulad ng pagkaunawa ko, na hindi tayo kailanman inabandona ng bayan. Tayo lang ang tumalikod sa kanya ng masyadong matagal.